Pero hypothetically, maganda kaya kung mayroon ngang national test for anyone running for election? Pwede naman. Tutal lahat na lang ata sa Pilipinas nilalagyan ng batas. Pati nga pagsusukli ng candy may batas na eh. Kaya nararapat lang din siguro na isama na rin yung national test for political aspirants. Dapat na may aptitude test na tungkol sa leadership, society, politics, and governance. Dapat kaya rin ng test na yun na masuri ang abilidad ng kakandidato na mag-isip ng kritikal, tumanggap at makagawa ng mga makabago at mga makatwirang ideya para makakita kung kaya niya bang makagawa ng mga makatwirang solusyon sa mga problema. Alam mo, nasa 15.48 trillion na ang utang naman sa as of June 2024 pa lang. Sana naman, yung susunod na mananalo ay masala na true test para siguradong may solusyon na sa problema na yan. Yun nga lamang, kahit yung mga minimum na civil service exam na dapat meron yung mga pinakamababang pwesto sa gobyerno, wala pa rin yung mga politiko. At syempre, pati psychological test sana to check kung psychologically fit ba yung mga political candidates. Hindi naman siguro masama na isama rin yung mga yon. Sa bagay, sa malilit na kumpanya nga, nanghihingi pa sila ng requirements para masigurong hindi nakakasira ng performance ng kumpanya yung i-hire nila. Samantalang, ang liit lang naman ang sahod nila. Paano pa kaya kung nakasalalay ay kapalaran ng buong bansa? Tapos, sumasahod pa ng mahigit 100K up to 400K. Dapat lang na mas matinding requirements para sa mga naglalayong pumasok sa politika. Buti sana kung ibabalik nila yung budget ng bansa kada palpak yung proyekto nila, pati na rin yung sinasahod nila. Kaso hindi eh. Yun nga lang, bagaman maganda pakinggan, hindi maisasama itong test sa pagsasali ng mga botante. Kasi dapat, nasa government side talaga yung pagsasagawa ng mga yan. Kung sakali man na mangyari yan, hindi ba't magiging kabaliktaran ng democratic ideals kung may eligibility lang ang pwedeng tumakbo? Sa eligibility of passer ng civil service test, lahat naman ay pwedeng kumuha nito. Hindi dapat pigilan ng sino man na kumuha ng test ano man ang background niya. Kasi magiging inclusive kung lahat ng sektor ng lipunan ay pwedeng sumali. Mga magsasaka, mga nurses, at iba pang mga alam mo yon, masigurado na may magiging ambag sila sa pamamahala at pagsasagawa ng mga batas, kaya maganda na mag-undergo sila ng test. Totoo yun na kung walang test, magiging patas sa lahat na makasali sa pagtakbo sa eleksyon. Pero hindi siguradong magiging patas yun sa mga mamamayan. Kasi paano kung nanalo yung walang kakayanan alam mo yon, yung walang kakayanan na magsilbi sa mga mamamayan kasi hindi dumaan sa pagsusulit, magiging patas din ba yun sa mga mamamayan? Ang ideals ng pamamahala ay nasa social contract theory. Ang social contract theory ay nagsasabi na ang mga tao ang nasa likod ng pagkakaroon ng gobyerno. Sa parte ng mga tao, dapat isuko nila sa gobyerno ang iba pa nilang kasiyahan para makapagbigay sila ng katiwasayan at kaayusan. Sa bahagi naman ng gobyerno, dapat siguraduhin niya na napagsisilbihan at naipipresenta niya ng maayos ang mga tao. Kung ang gobyerno ay hindi ginagawa yung gusto at kabutihan ng mga tao, sabi sa social contract theory, hindi nila ito gobyerno at dapat nila itong palitan. Pwedeng tumakbo ang sino man, pero dapat may kakayanan gumawa ng maganda para sa mga tao. Oo nga no, parang maganda nga kung hindi lang patas sa tatakbo, kundi dapat patas din sa taong pamamahalaan. Oo nga naman, hindi kami bumoboto para sa mga politiko. Bumoboto kami para sa aming kapakinabangan, base sa aming gusto. Tama! Marami ako nakikita ngayon na tinutulig sana rin ng mga tao yung mga may kaso na politiko. Pwede kaya ang isama na rin yan sa requirements na dapat walang criminal records? Pwede naman, pati nga yung mga may ongoing cases, wag na rin muna iboto. Marami namang tao sa Pilipinas, marami namang mapagpipili ang walang kinakaharap na kaso. Bakit hindi yung mga tao na lang yun ang piliin? Pero hindi natin nililimitahan, pwede silang tumakbo pero dapat napatunayan muna na wala silang sala. Ang pangit naman kasing isipin na ang mga inuusig at ang mga may pagkakasala sa batas ang magpapatakbo sa bansa. At dagdag ko lang no, dapat ay malinaw na plataforma kasi yun yung magiging basihan kung bakit ka namin iboboto. Mas maganda pa nga kung mayroon siyang specific objectives tapos may timeline siya para alam ng tao kung matatapos niya ba yung mga pinangako niya. Paano malalaman ng mga tao sa pamamagitan ng specific objectives kung magagawa ni political candidate yung mga pinangako niya?
Ang plataforma kasi, puro general objectives yan eh. Magaganap ang pagsasagawa ng general objectives sa pamamagitan ng specific objectives. Halimbawa, gusto mong salain na ang lahat na magtatapos 3 years from now ay mga mahuhusay lang na mga mag-aaral. Hindi mo yun magagawa ng walang mga hakbang. So kung makikita namin na ginagawa ni politiko yung unang hakbang noong unang taon, makikita naming umaandar ang plano niya. Kung sisimulan niya pa yung plano niya sa ikalawang taon ng termino niya, pero kailangan niya ng 3 taon para matapos yung programa, ibig sabihin, imposible nang matapos yun. Pero hindi naman natatanggal si nanalo kung di man niya magawa yung specifics, di ba? Sana mayroong paraan para ipasa sa next in line kung sakaling palpak na kaagad sila sa unang term pa lang. Pero wala eh. Pero maganda pa rin na mayroong ganyan kasi may panukat ang tao at mayroong basihan ng mga boboto kung may sense ba yung mga tumatakbo. Kaso ngayon, may mga tumatakbo, wala nang specific process sa plano, wala pang plataforma. Sana naman yung mga botante, wag na silang pumili ng mga kandidato na may kaanak up to third level of consanguinity. Ibig sabihin, kung malayong kaanak na, yun na pwede nang piliin. Pero kasi ngayon, sunod-sunod na eh. Yung tatay muna, sunod yung anak, yung kapatid, yung pamangkin, sila-sila na lang eh. Isang apelyido lang bang may kakayahang mamuno? Ano yun? Case system? Na kapag pinuno ka, nakatadhana na rin maging susunod na pinuno yung mga kaanak mo? Ang dahilan kung bakit wala dapat political dynasty ay upang makapagbigay daan sa iba pa na iparanas sa mga mamamayan yung iba pang magagandang paraan ng pamumuno. Kaso sunod-sunod sila lang eh. Pero kung tutuusin, mas okay pa nga yung sunod-sunod kung ihahalin tulad sa ginagawa ng iba ngayon. Sa halip na sunod-sunod, sabay-sabay. Yung mga congressman, yung mayor, yung konsehal, yung gobernador, yung secretary ng ahensya, iisang apelyido lang at sabay-sabay yung mga termino. Paanong mababalanse yung mga pagdidesisyon kung ganyan? Tandaan natin, sa kulturang Pilipino, higit ang paggalang sa mga magulang o mga nakatatandang kapamilya. Kaya bagamat iba't ibang posisyon ang hawak nila, hindi pwedeng hindi maisip na iisa o iilan lang ang pinanggagalingan ng mga desisyon nila. Kung ganun man, parang hindi pa rin yung demokrasya. Bagamat may mga karanasan, hindi pa rin kakikitaan ng delikadesa at integridad. Hinihingi na nga ng konstitusyon, hindi pa rin sinusunod. Mabuti pa yung isang punong lungsod na maiksi ang karanasan at walang kaanak sa lokalidad niya, pero inuuna niya ang integridad upang mapag-isa ang kanyang nasasakupan. Ngayon, masaya ang mga tao sa kanya kaya nakasisiguro akong sa susunod, pipili muli sila ng kagaya niya. Ano sa tingin mo, Miss Joy? Mas maganda ba kung ang pagsasala ay magmumula sa mga boboto or ito yung manggagaling sa COMELEC? Parehas. Parehas na maganda pero mas sensational yung galing sa tao. Mas matindi at mas maganda kung yung qualifications ay manggagaling mismo sa mga botante. Kasi yun ang esensya ng demokrasya. Isipin mo to, kahit hindi maipasa sa Kongreso yung pagbabawal sa political dynasty, hindi pa rin magkakaroon ng political dynasty kung hindi rin iboboto. Tao rin ang solusyon sa lahat ng problemang mayroon tayo ngayon. Ang kailangan lang nating gawin ay ang magtulungan, magturo ng tama, at turuan ng mga mamamayan na pumanig sa kung ano ang mas tama at mas makatwiran. Kung ganito pumili ang mga mamamayan, tiyak na maibabalik nito ang delikadesa ng mga tumatakbo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Mahihikayat nito na ang tatakbo lang ay ang mga may plataforma, may plano, may integridad at may kakayahang pag-isahin ang mga tao patungo sa kabutihang panglahat.